So kadalasan sa mga Pilipino, lahat is money, no? Money matters. Kapag may kaibigan ka, tapos nagbabaro sa iyo ng pera, kapag wala kang pera, tapos sabihin mo ayaw, maiiba na ang mood sa kanila. Kasi alam mo mga dear, nagtagalog ako kasi yung mga Tagalog yung mga subscriber ko. Mas maraming Tagalog kaysa Bisaya. And lahat magbago eh. Ako alam niyo yung hirap, yung piliin naman nyo yung kaibigan nyo na manghiram kayo ng pera, yun naman talagang yung totoong may pera, no? Yung nagninegosyo ka lang, tapos yung may bahay ka, tapos may kotse ka. Hindi lahat ganun there. Hindi lahat ganun na may pera. Lahat yun punong-puno na yun ng loan, puno-puno na yun ng utang, kasi maraming mga bills sa binabayaran. Lalo pag may bahay ka, nakabahay ka, tapos isa lang ang nagtatrabaho. Ay, hindi. Kasi ang pira sa Pilipinas, napakahirap at mahal talaga yung mga material na mga pag magpagawa ka ng bahay, tapos may kotse ka, tapos may mga motor ka, ang daming bills yan, buwan-buwan, no? Kasi may loan pa, may babayarin pa sa sasakyan, may kuryente pa, yung anak mo pa sa school, yun, binabayaran mo pa. Ang dami mga groceries, yung mga pagkapag dami ding mga sasakyan there, dami ding maintenance yan, mga ligid, mga gulong, tapos ano-ano pang mga ipapaayos dyan, no? Gasolina pa. Hindi madali na ganun. Pero ang totoong mayaman, ma-analyze mo naman yun. Kasi yung totoo talagang mga may pera tapos daming kotse, ma-analyze mo yun, mawi-witness mo yun, yung totoo talagang may pera. Kasi lahat may katulong na. Ako mayroon ako, pero parang nagtaguyod sa nagtaguyod ang binayaray there, no? Alam niyo yun ba yun? Yun, para nagdahik-dahik na yung talagang muna ng bayad-bayad, no? Yung asawa ko lang ang may trabaho. Ang daming bills there. Kagaya ko. May mga sasakyan ako, pero lahat yun loan. Lahat yun utang. Yun ang tandaan nyo, kasi ang totoo para sa akin, no? Yung totoong mayaman, yung mga yung nagtatrabaho sa abroad, yung mga Europe place, yung hindi naman yung mga UAE or mga ganun yung nagtatrabaho sa Middle East, yung sa Europe place, yun, kapag yan sa sideline, yun malaking tulong na yun. Kaya yun ang totoo there. Kaya minsan di na lang ako mag-reply, baka alam ko naman mawawala itong mode na to kapag sabihin kong wala. Kaya sana din ako, nahihirapan na din ako, no? Minsan nga sabi ko, hindi naman talaga yung material na na-realize ko, yung mga sasakyan, dapat kukuha ka, dapat makabayad ka, no? Yung mayroon din kang pag-groceries, hindi yung tinitipid mo na lang ang pagkain kasi ang daming bills ng mga mga sasakyan mo, no? Kasi nangungutang ka. Patulad din sa akin, nagtitipid din ako ng pagkain. Kaya yung mayroong magchat-chat sa akin or magbabaro ako ng pera sa iyo, para akong nasya-shock talaga. Akala talaga nila mayaman ako. Akala talaga nilang daming pera ako. Kung success pa yung
ang dami ko pa ng pera. Mayroon akong kasambahay dito kasi hirap talagang magpumunta ng tindahan doon. Tapos tindahan ka pa, may negosyo ka pa, ikaw pang maglalaba, ikaw pang magluluto, ikaw lahat dito maglilinis. Tingnan mo yung bahay ko. Kasi pag kukuha ka ng katulong ako, katulad ko, wala na talagang matitira, no? Kasi hindi enough. Oh. Kaya sikap talaga ako. Kaya yung parang may paano mo ako ng pera. Nasashock talaga. Akala siguro yun talaga. Dahil hindi. Hindi talaga. Oh? Sana ito, kung magkasahod na ako dito. Ayun, pag magkasahod ako dito, ayun, tapos na ang problema. Kasi malaking tulong din yun. Diba? King, kamukha kami, kakulay na. Sana maintindihan nyo. Kasi ako, nagplaplana akong mag-abroad, hindi na, matanda na ako. Kaya, istiis muna ako. Huwag kayong mag-alala. Pag may pera ako, hindi naman ako madamot eh. So, bye-bye.